Minsan pa po ipalakpakan po natin ang ating kapitong Panginoon. Ang himala po at pagpapala at kapayapaan po ay sumainyo pong lahat. Amen. Amen. So, salamat po sa Diyos sa buhay po ni Tatay Dudong dahil siya po ay malayo ang pinanggalingan. Siya po ay dinala rito. Hindi po aksidente na siya po ay ibalik sa kanyang pamilya. Po? Amen. Na kung bakit si Tatay Dudong po ay nakabalik sa Northville. At sa kanyang pamilya. Amen. Yan, so bago po tayo dadako sa ating pong pag-aaralan, so ako muna po ay magbibigay ng isang verse na kung saan ay ipapaunawa po natin kay Tatay Dudong, amen, yung pag-ibig ng Diyos. Amen po. So ang Diyos po ay nagmamahal mula noon hanggang ngayon, kaya kung bakit po tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Amen po. Ang Diyos po ay gusto niya na ipadama sa maraming tao ang kanyang pagmamahal. Amen? Sapagkat ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay maligtas. Ang gusto ng Diyos, tayo ay sumampalataya sa Kanya. Amen? Amen. So ganito po ang sinasabi ng John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Tingnan nyo po, ang sinasabi po rito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Na kung saan ay hindi masukat, hindi maparisan, at walang katumbas ang salitang gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Hindi kayang tapatan ng sino mang matatalinong tao sa ibabaw ng mundong ito. Tanyag, sikat, at marami pang iba, etc. Hindi kayang tumbasan ang salitang gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon na ito po ay nagbibigay sa atin ng buhay, kaligtasan. Amen? Ang sabi po rito, ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak. Kapag ikaw pala ay sumampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay, amen? Kapag ikaw pala ay naniniwala sa salita ng Diyos na nakasaad sa banal na aklat, kapag pinaniwalaan mo siya, ay kailanman ay hindi ka mapapahamak. Amen. Amen. Ang sino man sa Kanya ay sumampalataya hindi mapahamak, kundi ay magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na ibinigay ng Ama sa sanlibutan. Dahil ang sabi po ng Gawa chapter 4 verse 12, kung di ako nagkakamali, walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na makakapagligtas sa tao, kundi ang ating Panginoong Jesucristo po lamang ang ipinadala sa silong ng langit, amen, upang tayo po ay mangaligtas. At ang salita ng Diyos at ang pag-ibig ng Panginoon ay nakarating ngayon kay Tatay Dudong at sa atin pong lahat. Kaya Tatay Dudong, ang sabi po ng Biblia, kapag ikaw daw po o ako, tayo pong lahat ay sumampalataya, amen, sa Diyos at sa Kanyang anak na ipinadala sa ibabaw ng mundong ito, ang ating Panginoong Jesucristo na ipinadala ng Ama, at ang sino naman daw po sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ganun po kabuti ang Panginoon. Hindi po tayo kayang iligtas ni nanay, ni tatay, ni ate, ni kuya, ni lolo, ni lola, at marami pang iba. Hindi po tayo kaya nilang iligtas, kundi tayo mismo, amen, na naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, amen, kapag tayo po ay sumampalataya sa Kanya, tayo po ang gumagawa ng ating ikaliligtas. Amen. Tandaan po natin, wala po tayong ibang pananampalatayanan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na pinadala ng Ama sa ibabaw ng mundong ito upang tayo ay mangaligtas. Amen. Amen? At minsan pa palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Dalangin ko na tayo pong lahat ay ang puso natin, amen, na laging pinahahalagahan, amen, yung mga gawain ng Panginoon. Dahil yan na siya pong magdudulot ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Amen. So ngayon po ay ang ating pong topic, amen, sa Roma po. Kaya salamat sa Diyos. Yan. So ang topic po natin ay, amen, mga bunga ng pagtanggap ng Diyos. So samahan niyo po ako sa Roma chapter 5 verse 1.
So ganito po ang ating maririnig. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po mga kapatid ko. Nung panahon pa lang, amen, nung mga Israelita, ay napawalang sala na po sila, amen, sa galit ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na ipinadala ng ating Amang nasa langit. Mula nung tayo po ay sumampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay at naniwala sa kanyang anak na ipinadala ng ating Ama, amen, buhat nung tayo po ay sumampalataya sa kanya, tayo po ay napawalang sala na. Amen. Dahil ganun po kabuti ang Panginoon. Amen. Dahil malinaw ang sinasabi ng Biblia na tayo po'y napawalang sala sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo at nagkaroon po tayo ng mapayapang ugnayan sa ating Diyos. Amen. Po noong mga panahon na hindi po natin kilala ang Diyos, na tayo po'y na mga nasa kasalanan pa, tayo po'y kaaway ng ating Diyos. Ngunit, nung tayo po ay nakagkaroon ng pagkakilala sa ating Panginoon, tayo po ay napawalang sala. Amen. Dahil sa iyong pagsampalataya at pagsampalataya ko sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya po tayo ay napawalang sala. So, ibig sabihin, ito po ay grasya ng Diyos sa buhay natin. Amen. Ikaw ba hindi matutuwa na napawalang sala ka sa makapangyarihang Diyos? Naalis ang pot ng Diyos sa ating buhay? Hindi ko natutuwa. Di ba masaya na tayo po ay hindi na kinapuputan ng Diyos? Tayo po'y napawalang sala dahil napakabuti ng Panginoon. Ipinadala ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y nagkaroon ng mapayapang ugnayan sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? So ang sabi ko rito, sa verse 2, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. Tingnan niyo po. Mula daw po ng ating pong pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yung kagandahan loob ng Diyos, amen? Alam niyo po kung ano yung kagandahan loob ng Diyos? Yung buhat po sa ating pagkakasala, at ngayon po ay napawalang sala po tayo dahil sa ating pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yan po ay kagandahan loob ng Diyos na dumating sa buhay natin. Amen. At marami pang iba, tayo po ay nagkasakit, ngunit gumaling. Amen. Nagkaroon ng problema, inayos ng Diyos ang problema. Nagkaroon ng pagsubok, tayo po ay nalalayan ng Panginoon. Amen? Tayo po ay, ang dami-daming gulo-gulo ng mundo, tayo po ay iniingatan ng Panginoon. Yan po ang kagandahang loob ng Diyos na ipinadama sa ating buhay. Amen. Amen? So ang sabi po dito, tayo'y nagagalak. Dahil sa pag-asang tayo'y makabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Kahit may problema, kahit may pagsubok, tayo po ay nagagalak pa rin. Amen? Tayo po ay masaya kahit nakadarama po tayo ng mga kabigatan sa buhay. Hindi ko sinabi na gusto natin may problema. Tama po. Amen. Ang problema po ay araw-araw nandyan po yan. At hindi po maalis yan. Amen? Amen. Pero, dumating man ang lahat ng yan, tayo po ay laging binabantayan ng Diyos. Ang kagandahan po dito, dahil sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay binibigyan niya lagi ng pag-asa Amen. sa buhay. Kapag tayo po ay nakaranas ng mga problema, tayo po ay mayroong puso na lumapit sa Diyos at nagkakaroon po tayo ng pag-asa. Amen? Nagkakaroon po tayo ng mapayapang ugnayan sa Diyos. Sa madaling salita po, wala pong problema at pagsubok na hindi inayos ng Diyos, kundi ang lahat ng yan na dumanas po tayo ng mga pagsubok ay inaalalayan po tayo ng Panginoon. Sinasabi po ng Santiago chapter 1 verse 12, sa mga may mga pagsubok, pinagpala ang mga dumaranas ng mga pagsubok. Amen? At pagkatapos siyang subukin at malampasan ang pagsubok na ito, ay may ibibigay ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen. Lagi ko pong sinasabi, kapag po ang Kristiyano ay may pagsubok, ay tunay na pinagpala ka. Amen. Brother Sally, may pagsubok ako, wala akong bayarin ng kuryente, tubig, wala akong pang binibigas. Pinagpala pa rin ako. Ang dami kong nararamdaman sa buhay.
ang daming problema, pinagpala pa rin ako, Brother Sunny. Ang masasabi ko lang po, na naaayon sa Biblia, mapalad kang may pagsubok. Bakit po? Kapag ikaw ay may pagsubok, may problema ka nga, pero nagsumasamba ka pa rin sa Panginoon. Lagi-lagi ko sinasabi ito, may problema at pagsubok ka, nagbabasa ka pa rin ng Biblia, nananalangin ka pa rin, andun pa rin ang puso mo sa Panginoon. Ang lahat ng ito, ang problema, inaasa mo sa Diyos. Tunay nga po na ikaw ay pinagpala dahil alam niyo po kung bakit, at pagkatapos ng mga pagsubok na yan na lumipas sa ating buhay ay may buhay na walang hanggan na ipagkakaloob ang ating Diyos. Ganun po kabuti ang Panginoon. So dagdag po tayo. Sabi po rito sa verse 4, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Amen. Yung iba kasi, tingnan niyo po, may problema kasi ako. Di ba? Ang dami kong pagsubok, hindi muna ako sasamba. Birthday ng nanay ko, birthday ng tatay ko, birthday ng ate ko, ng kapatid ko, at marami pang iba, hindi muna ako sasamba. Maraming ganun. Tama po? Daming problema sa bahay. Unahin ko pa magsamba, marami pong ganun, Kristiyano. Amen. Pero alam nyo po, yung pagtsatsaga daw at pagtitiis, kahit may problema ka, kahit na inibitahan ka ng kamag-anak mo na birthday, ang daming pagkain, pero araw ng pagsamba, hindi mo siya in-entertain yung pag-invite sa'yo sa birthdayhan. Dahil inuna mo yung gawain ng Panginoon. Amen po? So, ibig sabihin, inuna mo ang gusto ng Panginoon. So, sa madaling salita, ang sabi po ng Mateo 6:33, na higit sa lahat, pagsikapan ninyong mapagharian kayo ng Diyos, dahil ang lahat ng bagay, amen, lahat daw po ng bagay na ating kailangan, kahit tayo walang bigas ngayon, at umaasa tayo sa Diyos, tayo po ay magkakaroon ng bigas, mga pagpapala buhat sa Diyos, ang lahat ng bagay ay pawag idaragdag ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, malinaw na sinasabi ng Biblia na ang pagtatyaga daw po, amen, sa buhay na ito ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Ibig sabihin po mga kapatid ko, ganito po yun. Kahit may problema ka, may pagsubok ka, nagtsatsaga ka pa rin, sumasamba ka pa rin, may sakit si mister, may sakit si misis, may sakit si anak, may sakit si kamag-anak, may okasyon sa mundo, tinitiis mo siya. Tama po? Amen. Dahil ang puso mo sa Diyos, nagtitiis ka lang, tiis lang. Amen? Nagtsatsaga ka sa ibabaw ng mundong ito, sa lahat ng bagay na natin nakikita. Bagamat tayo nahihirapan, pero nagtsatsaga ka, nagtitiis ka, sumasamba ka pa rin. Yan daw po ay nagbubunga sa pagiging mabuting tao. Napakabuti mo ngayon dahil nariyan ka at nakaupo. Amen. Napakabuti natin. Yan po ang nagiging bunga sa pagiging matyaga, matiisin. Amen? Amen. Mapalad po tayo na narito ngayon dahil nagtyaga, nagtiis, amen, nagbubunga na tayo daw po ay magiging mabuting tao. Ang mga nagtsatsaga po mga kapatid ko sa pagsamba, bawa, walang almusal. Alas 9 ang umpisa ng pagsamba sa main church. Eh wala kang almusal, tiniis mo siya. Kahit walang almusal, nagsumamba ka, nagtyaga ka, mabuting tao ka talaga. Mana ka sa tatay mo. Sino tatay mo? Si Jesus. Amen po? Amen. Lahat niya po ay pumalakpak sa Diyos. So ang sabi po rito, ang pagtatyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Amen? Hindi ka lang mabuting tao kundi umaasa ka pa. Di ba yung nagiging mabuting tao ka dahil sa kalooban ng Diyos, ginagawa po natin. Amen? Lagi-lagi natin siyang sinasamba, lagi natin siyang nababanggit, lagi natin siyang inaawitan, nagpe-praise the Lord. Amen? Pinupuri kita, Panginoon. Pero mayroon kang problema. Lord, thank you. Nagpapasalamat ka pa rin, dami mong pagsubok. Tama po? Dahil nga po yan, sa pagiging matyaga mo sa Diyos, nagiging mabuting tao ka. At ang mga mabubuting tao na may tiwala sa Diyos ay mayroong pag-asa. Eh ano pong pag-asa? Kung dito sa ibabaw ng mundong ito, na palagay natin wala tayong pag-asa dahil tayo ay ganito lamang, bilang Kristiyano, hindi po ganun. Dahil tayo po, na nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito bilang Kristiyano, tayo po'y punong-puno ng pag-asa. Amen? Halimbawa, sa ating pamilya, o sa pamilya ko na lang, yung, halimbawa, kuya ko, di ba?
umiinom ng alak, no? Pero, ikaw Kristiyano, hindi po ikaw nawawala ng pag-asa na balang araw siya'y mababago. Kasi ang iba po, na dami kong naririnig, ganito ang sinasabi sa kanilang pamilya, wala ka ng pag-asa. Tama po? Wala ka ng pag-asa, hindi ka na magbabago. Ganun ang tao. Yun po, hindi Kristiyano. Dapat walang ganun sa atin. Amen? Maging ibang tao o kapamilya natin kapag nakikita po natin na nasa kasalanan, hindi po natin pwedeng sabihin na wala silang pag-asa. Habang ang tao ay nabubuhay, ay mayroon siyang pag-asa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ng Diyos. Tayo po, lalo ngayon na bilang Kristiyano, na tinuturuan ng Diyos, dapat punong-puno ng pag-asa sa ating kapwa, sa ating sarili. Amen. Halimbawa, ito yung testing sa ating buhay. O halimbawa kay Mama Mila, Mama Mila, dahil ito na ang araw at panahon na gagamitin ka ng Diyos. Mayroong kapatid doon, nangangailangan ng salita ng Diyos dahil nawawala ng pag-asa. Ito na ang araw at panahon na pupuntahan mo siya at maghahayag ka ngayon ng salita ng Diyos. Amen. Ano ang sasabihin mo ngayon? Praise the Lord. Sasabihin mo bang, hindi ko pa kaya? Hindi ko pa kaya paliwanag ang salita ng Diyos? Ganun po ba sasabihin natin? Di po ba? Hindi. Dahil inutos mo sa akin yan, at hindi naman ako magsasalita kundi ikaw, gagawin ko dahil ikaw ang Diyos ang mag-iingat sa akin. At Amen. magsasalita. Mama Dol, hindi ko pa kaya eh. Sabi ng Diyos sa buhay ni Pastora, ikaw ngayon mag-exhort ng ganito, ganun. Hindi ko pa kaya, Pastora. Pwedeng sa sunod na lang na taon. Kaya nga po mga kapatid ko, at panahon ngayon, bilang Kristiyano, lagi po tayo maghanda. Amen. Yung hawak-hawak po ninyong Bible, lagi po natin siyang basahin at hingin sa Diyos ang kaunawaan tungkol dyan. Eh kung dumating ang panahon, mayroong bubuksan na Bible study dito. Ikaw, sabi ng ating Panginoon, o ikaw, Ate Nene. Di ba? Amen. Dahil matagal ka na, Amen. maraming taon ka nang sumasamba sa akin, sabi ng Diyos. Puntahan mo ngayong nangangailangan ng salita ng Diyos. Palakasan mo siya. Amen. At ipakilala mo ako sa Kanya. Ano ang gagawin natin? Siyempre sasabihin ni Sister Nene, taon na ako rito, kaya malakas ang loob ko, si Lord ang tutulong sa akin. Amen. Diba? Kristiyano tayo eh. Hindi tayo pwedeng tumanggi. O paano ko si Nanay Ales? Siyempre ganun lalo na. Pupunta ako. Diba? Amen. Kasi si Nanay Ales kasi, matagal na yan talaga maraming alam na. Tama po. Kaya hindi yan papayag na hindi mapupuntahan yung papupunta sa kanya ni Lord. Amen. Lahat po tayo. So, ang sabi po ng Panginoon dito, ang atin daw po pagtatyaga, amen, ay nagbubunga ng pagiging mabuting tao. Amen. At kung nagiging mabuti tayo dahil tayo po'y nagtatyaga, tayo po ay nagbubunga ng pag-asa sa Diyos. Amen. Kung sa palagay mo sa buhay mo ay wala kang pag-asa para mag-share ng salita ng Diyos, hindi mo kaya, dahil narinig mo ito, may pag-asa ka na. Amen. Tuloy po tayo. So, ang sabi po rito, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa, sa verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Amen? So, ibig sabihin, yung pag-asa na ito, di ba, halimbawa, umaasa tayo na, Lord, darating ang panahon dahil ako'y naglilingkod sa inyo. Umaasa ako na magkakamit ako ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Dahil yan po ay itinanim ng Diyos sa ating puso. Ang pag-asa na yan, na hindi dapat maalis sa buhay natin kapag may problema, ang pag-asa po natin ay magkaroon ng solusyon. Dapat lagi po natin ginagawa yun, Lord, taas kamay, kasama pa ako kaya. Tama po. Amen. Lagi po tayo nagpapakumbaba sa Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, sa ating puso, ibinuhos na ng banal na Espiritu ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Noon pa lang, na tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon, ibinuhos na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa buhay natin, kasama ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, yung banal na Espiritu po na nasa sa atin, siya po yung nagbibigay sa atin ng kaalaman. Amen. Tama po? Karunungan. May pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin. Dahil kung wala ang banal na Espiritu, kailanman ay hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos. Amen. Pinaabot dito ng ating Panginoon, noon pa lang ay ibinuhos na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Amen?
So wala tayong choice sa buhay nito kundi mahalin ang Diyos, sundin ang Diyos, dahil ang lahat ng ito ay ikabubuti natin lahat. Walang sinabi ang Diyos o pinagawa sa atin na ikapapahamak po natin. Tama po? Amen. Lahat ng sinabi ng Diyos, lahat ng ipinagagawa ng Diyos sa buhay natin, ito po ay nagdudulot ng pag-asa, ng pagtatyaga, ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Tuloy po tayo. Verse 6. Sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Nung tayo daw po nung panahon na yun ay mahina pa. Amen? So ibig sabihin po ng mahina pa, nung mga panahon na yun, nasa kasalanan pa po tayo. Ginagawa pa rin natin yung, nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, no? Ginagawa po natin ang kasalanan na hindi po gusto ng Diyos. Nagagawa po natin ang lahat ng bagay. Amen? Paninirang puri, pakikipag-away, pagmumura, Amen. pananakit ng damdamin ng kapwa, kawalan ng respeto. Yan po yung ginagawa natin ng mga panahon. Mahina po tayo doon. Amen. Pero yung kahinaan po natin noon, sa ating mga kasalanan na yon, si Kristo po ay namatay sa cross ng Kalbaryo upang po tayo ay matubos sa kasalanan. Amen. Namatay ang ating Panginoon sa panahon na yon para sa mga makasalanan, para po sa atin lahat doon. Kaya ibig sabihin po mga kapatid ko, kung noon po ay namatay si Kristo dahil po sa ating mga kasalanan at tayo po napawalang sala, dapat hanggang ngayon tinutuloy-tuloy po natin ang paggawa ng mabuti, ang pagsunod sa ating Diyos dahil po ating kasalanan po binayaran ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Ganun po kabuti ang Panginoon. Ang buhay po natin ibinibigay sa Kanya. So ibig sabihin kapag ang buhay mo ay sa Diyos lang, lahat ng utos ng Panginoon ay gagawin mo talaga siya. Amen? Halimbawa, pag sinabi ng Panginoon na, Brother Sunny, ito ang ikapitong araw, huwag ka magtatrabaho. Kailangan mong sumamba sa akin para ikaw ay maligtas. Dahil ikaw ay masunurin at ang buhay mo ay binibigay sa Diyos, gagawin mo ang pinagagawa ng Panginoon. At kung ikaw talaga ay mayroon ng banal na espiritu, ipapaalala sa iyo yan na ito ang tama, na huwag mong kakaligtaan ang bawat pagkakataon. Amen? O ang bawat na pagtitipon ng sinasabi ng Hebreo. So ibig sabihin, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng inyong tiwala at pagsamba sa ating Diyos. Amen. Amen? Dahil ang mga panahon na yun, mahina po tayo, puro kasalanan ginagawa natin. Sino po ba rito ang matuwid? Di ba wala? Amen. Lahat po tayo nagkasala. Nagmula sa iba't Adan. Amen. Amen? So minana po natin ang kasalanan ito mula noon hanggang ngayon. At hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ng maraming tao. Minsan pa ay mga Kristiyano. Amen? Ang kasalanan ay ginagawa pa rin. Mahina pa rin. Amen? Huwag po nating hintayin. Amen? Na tayo po ay manugmok sa kahirapan bago tayo magbalik loob sa Diyos. Amen. At wag po nating hintayin na tayo po'y mamatay. At hindi na tayo makapagbalik loob sa Diyos. Nakakatakot mo ba mamatay? Ang iba takot na takot pag narinig po kamatayan eh. Pero tayo, taga Jesus My Life, pinalakas ang loob. Amen. Dahil ang kamatayan daw po, yan po ang magiging daan upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit. Amen. Dahil wala pong makapasok na tao sa kalangitan, sa trono ng Diyos, kapag nariyan ka pa sa katawang lupang iyan. Ang tao po kapag sumasampalataya sa ating Diyos, naniniwala siya na balang araw na darating ang panahon na siya ay maliligtas, makakapasok sa kaharian ng langit. Amen? Pero kailangan po muna natin mamatay. Amen. Yan. So, dagdag po natin. Ang sabi po sa verse 7, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang taong matuwid. Walang makapangahas kahit sino pang matuwid sa ibabaw ng mundong ito, kundi ang ating Panginoong Kristo po lamang, para ialay ang kanyang buhay. Amen? Kaya po ba natin ialay ang ating buhay para sa marami? Tayo pong patayin para maligtas ang maraming tao? Kaya po natin? Kaya po natin?
Di ba hindi? Hindi po natin kayang ibigay ang ating buhay sa maraming tao para patayin o ipako sa krus para maligtas ang maraming tao. Kaya po natin? Hindi. Hindi po kaya. Amen? Pero ang gumawa nun ay isang nagkatawang tao na kung saan ang ating Panginoong Kristo mamatay sa krus ng Kalbaryo, maialay ang buhay para sa napakaraming tao na makasalanan sa buong mundo. At pagkatapos ng lahat ng iyon ay maraming nangaligtas sa pamamagitan ng pagdanap ng dugo ng ating Panginoong Kristo sa lupa. Isa ka na po roon at ako. Amen? Ang naligtas ng panahon na yon. Pero, kailangan manatili ang kaligtasan yun. Amen? Dahil kung hindi manatili sa buhay natin yon, hindi po tayo makapasok sa kanang langit. Ibig sabihin po mga kapatid ko, kailangan yung kaligtasan ay mamintin po sa ating buhay sa pamamagitan po ng ating pong pananampalataya sa ating Diyos at pagsamba sa Kanya. Ganun po yun. Para mamintin po ang kaligtasan. Tinanggap po ng kaligtasan, regalo po ng Diyos yan eh. Amen? Kapag regalo ng Diyos, tanggapin po natin yun at pahalagahan po natin yun. Amen? O halimbawa ako, binigyan ako ng regalo ng asawa ko. Binigyan ako ng isang bagay na kung saan ay gusto ko. Di ba, pahalagahan ko yun? Itatago ko, itatabi ko, di kaya kung damit man, isusuot ko. Kasi nga, regalo ng asawa ko eh. Pinahalagahan ko eh. Di how much more na ibinigay ng Diyos na regalo ay buhay, kaligtasan, na dapat natin pahalagahan. Mula noon hanggang ngayon, dapat ituloy natin ang paggawa ng mabuti at pagsama sa Diyos upang kaligtasan ay manatili sa ating buhay para sa kawalan ng Diyos. Naunawaan po natin, paano natin gawin mamintin ang kaligtasan? Ang sumunod at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po mga kapatid ko, kahit ikaw may problema, kahit dumanas tayo ng sakit karamdaman, kahit na ang pamilya natin may naramdaman, may kaguluhan, yung kaligtasan na nasa iyo, yung pananampalataya mo, i-maintain mo siya sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos. O katulad nung pinatutuwa ni Sister Nene, dapat nga hindi sa atin eh. Kasi may problema, di ba? May sakit si Mister. So, ibig sabihin, doon sa pangyari na yun, subok sa kanya yun eh. Tama po, lahat naman tayo dumadala sa pagsubok eh. Dumating ang araw at panahon na yon, nasa kanya na dumating ang pagsubok na yon. Mayroong isang tao na ginagamit para encourage siya. Di ba, Sister Kayang? So, ibig sabihin may paraan ng Diyos para yung pag-encourage, no, na buhat sa Diyos ay makarating sa may pagsubok na ayaw munang umatin. No? Napakabuti ng Panginoon eh. So, ito po yung pagsubok, di ba? May sakit si Brother Quest. Isa naman araw ng linggo, ayaw niya sumamba. Yun po ay pinakamahalaga sa buong mundo. Amen. Ang gawain na yun. Pero alam niyo po, hindi po ang kanyang puso. Anong magagawa niya kung katabi niya asawa niya, hindi na pa nagpagsamba? Gagaling ba yun? Dahil nandyan siya, inalagaan niya. Kung may pinutulungan ng Diyos, gagaling ba yun? Sumamba. Pag-uwi, walang nagnat. Napakasot natin ang buhay ng Diyos. Ganun po kabuti ang Panginoon. Amen. Kung tayo may nararanasan pagsubok, dapat sumunod lang po tayo sa ating Diyos. Amen. Dahil kung may sakit karamdaman man ang ating kasama sa mahal sa buhay, ay pagagalingin ng Diyos yan. Sa Gawa 16:31, tama po. Sumagot naman sila, sumampalataya ka, maliligtas ka, maging ang iyong sambahayan. Diba? Maging ang iyong sambahayan. Pagsamba ni Sister Nini, nung panahon na yun, dahil may sakit si Brother Quest, sa kanyang pagsamba, nagkaroon ng kagalingan si Brother Quest. Mabuti po ang Diyos o hindi? Mabuti ang Panginoon at kumikilos siya sa bawat isa sa atin. Ito po ang nakinatutunan sa buhay na ito. Lahat po tayo ay dumadanas ng problema. Ako nga po, 3 linggo na eh. O, napapansin niyo po boses ko? Kakaiba? Buo na. Buo na. O, salamat sa Diyos. Amen. Yan po ang mga pagsubok. Na ibig sabihin, itong mga pagsubok na ito, salamat po sa atin Diyos. Inom muna po ako ah. Mateo 10:4 dito. Ang sino man na magbigay ng isang basong malamig sa lingkod ng Diyos, dahil ito yung lingkod ng Panginoon, ay pagpapalais. Amen! Amen. Amen. Thank you, Lord. So tuloy po tayo mga kapatid ko. Kunti na lang po ito. At sabi po ng verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos
ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang mamatay si Kristo para sa atin, nung tayo'y makasalanan pa, pinatunayan ng Diyos, mga kapatid ko, ang pag-ibig ng Panginoon. Nung mamatay si Kristo sa cross ng Kalbaryo, amen, pinaunawa po sa atin dito, dahil yun po ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, upang daw po tayo ay mangaligtas sa kasalanan. Amen. Amen. Ibig sabihin, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo at pinaniniwalaan po natin ang kanyang pagkamatay sa cross, naniwala po tayo. Amen. Sinampalatayanan po natin yun. Tayo po ay napapawalang sala. Amen. Amen. Sa pamamagitan po ng pagkamatay ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Amen po. Ganun kabuti ang Panginoon. Pinadama niya ang kanyang pag-ibig. Talagang pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig. Nung tayo po'y makasalanan ng mga panahon na yun, amen, dahil ayaw ng Diyos na tayo po ay, di ba, mamamatay ng hindi pa nakapagsisi at nakapagtalikod sa mga kasalanan, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Amen. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo at pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, doon po ay pinatunayan na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen. Ibig sabihin po pala, mahal na mahal pala tayo ng Panginoon doon pala. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo po'y magkakasakit. Tama po. Ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo po'y gumawa ng kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo po'y nag-aaway-away. Ayaw ng Diyos na tayo po'y nagkakagatan, nagkakasamaan ng loob, nagkatatapuhan. Tama po. Ayaw ng Diyos ng lahat ng yan. Pero alam niyo po, dahil mabuti ang Panginoon, pinatunayan niya. Amen sa atin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan po ni Kristo. Kahit tayo may kasalanan, dahil pinadala niya para maipako sa cross, napawi ang galit ng Diyos sa atin. Amen. Sa pamamagitan po ni Kristo, tayo po ay napapawalang sala. Tama po? Dahil tayo po ay naniwala at nanampalataya sa ating Panginoon Kristo, napawi ang galit ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ganon kabuti ang Panginoon. Kaya nga po pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig. Pero kung hindi po tayo sasampalataya sa ating Panginoong Kristo, wag po natin asahan na ba tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Dahil daw po ang hindi daw sumasampalataya sa ating Panginoon ang nananatili sa atin, ang puot ng Diyos. Ang galit ng Diyos. So, ibig sabihin, kung wala po tayong pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang puot ng Diyos ay mananatili sa atin at yun po ay hindi po natin magugustuhan. Tama po? Amen. So, ano gusto ng Diyos? Iyan na nga po eh. Pinatunayan na nga po niya sa pamamagitan ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa buhay natin. So, ang gusto ipaabot ng ating Panginoon Diyos dito, ay gawin po natin ang nararapat. Amen. Ang kanyang nais at gusto sa buhay natin. Sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Kristo. Ano man ang problema, pagsubok, tuloy lang po tayo sa paggawa ng mabuti at pagsamba sa Diyos. Dahil hindi po pwedeng waliin ng Diyos ang kanyang pangako. Kapag sinabi niya na magkakamit ka ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya, ay magkakaroon ka nga ng buhay na walang hanggan. Amen. Sinabi niya yun eh. Amen. So anong gagawin natin? Inisambahin ng Diyos. Amen. Amen. Hindi lang po sa araw ng linggo, kundi araw-araw ng buhay hanggang sa dumating ang linggo. Amen. Sa anong paraan? Amen. Sa pananalangin, pagbasa ng Bible, tama po, sa pakikipagkaisa, sa mga gawain. Amen. Dalangin ko nga, alam mo mga kapatid ko, sinama ko sa prayer ko na balang araw, dahil mabuti ang Panginoon, makakasama na namin si Sister Lily sa mga prayer and fasting. Amen. Bakit natin ipinanalangin yun? Dahil gusto natin na magkaroon ng kalakasan ng loob ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Gusto natin na magkaroon ng kaalaman buhat sa Diyos ang ating mga kapatid. Kaya nga po lagi in-encourage si Pastora, may prayer and fasting sa Sabado, no? 6 to 6. May hermeneutics, Huwebes, 7 to 9 or 8:30 at araw ng linggo, araw ng pagsamba. Lagi niya yung sinasabi bilang pastor. At siyempre, tayo po mga lingkod ng Diyos, ganun din po ang sasabihin natin na sa paligid natin. At hindi lang si Sister Nene, nawa, dalangin ko rin, di ba? Sila si Nanay Nora, sila Ate Sara, sila Ate Arlene. Dalangin ko, magkasama sila Nanay Marina at si Nanay Alice, kasi at Ate Joy. Amen. Di ba? Pero alam niyo po, wala po tayong hangad sa ibabaw ng mundong ito, kundi tayo po'y mga ligtas. Amen. Wala po tayong hangad sa ibabaw ng mundo, kundi magkaroon ng kalakasan ng bawat kapatid. Amen. Alam niyo po,
Tsaga-tsaga lang. Tiis-tiis lang. Ito, bagamat tayo po'y dumadanas sa mga problema at pagsubok. Ang lahat ng mga pinagtsatsagaan po natin, ang lahat po ng pinagtitiisan po natin, lahat po ng ating sakripisyo, hindi po yan mawawalan ng kabuluhan. Tandaan niyo po mga kapatid ko, hindi po mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ating pagtsatsaga sa pagsamba kahit naantok tayo. Hindi po mawawalan ng kabuluhan yan. Di ba sabi ng Diyos, kapag inuna siya at mapagharian tayo ng ating Diyos, lahat ng bagay, idaragdag ng Diyos yan. Eh kung dito ka sa ibabaw ng mundong ito, nagkakapira ka. Dahil inuna mo ang Diyos. Tama po? Nagkakaroon ka ng pagkain. Nagkakaroon ng kapayapaan. Nagkakaroon ng ayos ng problema. Nagkakaisa, nagkakasundo. Di how much more yung buhay na walang hanggan ay pagkakalob ng Diyos. Buhay na walang hanggan niya po eh. Amen. Ang buhay ng Diyos. Amen po. Higit sa lahat ang buhay na walang hanggan kaysa sa ating tinatamasa sa ibabaw ng mundong ito. Ang pira po, pansamantala, palamuti ng ating buhay. Pero ang buhay na walang hanggan, hanggat ikaw ay nabubuhay, amen, andoon po yung walang kamatayan, walang kapigatian, walang problema, walang bayarin sa kuryente at tubig, dahil nga bubuhay na walang hanggan ang ipinagkakaloob ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. O sige, sabay-sabay po palakpak sa Diyos. Ang sabi ko sa verse 9, yamang sa pamamagitan ng Kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Tingnan niyo po. Hindi pinako sa cross ang ating Panginoong Jesucristo, at kung hindi dumanak ang Kanyang dugo sa lupa, hindi na nga po sana tayo nangaligtas. Tama po? At bukod po doon, may puot ang Diyos sa atin. Kapag may puot ang Diyos sa buhay natin, huwag po nating asahan na tayo po'y maligtas. Dahil ang Diyos, makapangyarihan sa lahat, siya po ang may kakayanang pumatay ng katawan. Siya po ang may kakayanan magtapon sa apoy ng impyerno ng ating kaluluwa. So, ibig sabihin, ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan po ng pagdanap ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa lupa. Natitiyak po natin dahil tayo po'y sumasampalataya na maligtas po tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tiyak po yun. Huwag po tayo magduda. Amen. Pero taga Jesus My Life, walang ganong kaisipan. Amen nga po yung kaisipan ay puro negative. Dapat positive. Amen. Ibig sabihin, dapat lagi punong-puno ng pag-asa. Maliligtas ako ng Diyos pagdating ng panahon dahil ako'y naniniwala at nananampalataya. Dahil sa pagdanak ng dugo sa lupa ng ating Panginoon Jesucristo ay mangangaligtas nga tayo at may buhay na walang hanggan. Amen. Sige po. Verse 10, sabi ko dito, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. Tingnan niyo po, dati pala mga kaaway tayo ng Diyos. Dahil po sa tayo po yung makasalanan noon. Ang gusto ng Diyos, sambahin siya, pero hindi natin sinasamba, kaaway po tayo ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, basahin mo ang Kanyang salita, hindi ka nagbabasa, kaaway ka ng Diyos. Nagbabasa po tayo? Ay, salamat sa Diyos, gano'n naman. Kapag ang gusto ng Diyos na hindi po natin ginagawa, kaaway po tayo ng Diyos. Tama po? Kung hindi natin siya namamahal, ang ating Panginoon, sa pamagitan nga nito ng mga pinapagawa niya pagbasa ng Biblia, pananalangin, at pagsamba, kaaway tayo ng Diyos kung hindi natin ginagawa ito. Amen? Ito po, ituloy po natin kung para maunawaan po natin ang sabi nito. Dati, tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit, tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Mga kapatid ko, nung makasalanan po tayo, tandaan po natin, nung makasalanan po pa tayo, at kung hanggang ngayon may ginagawa po tayo kasalanan, mga kapatid ko, kaaway po tayo ng Diyos. Di ba? Kasi, ang Diyos po ay pag-ibig. Ang Diyos po ay mapagpayapa. Gusto niya lahat nagkakaisa, nagkakasundo. Ganun po ang Diyos. So, ibig sabihin, kapag ginagawa po natin ang kasalanan na ayaw ng Diyos, nagiging kaaway po natin ng Panginoon. Pero dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa ating pananampalataya sa Kanya,
tayo po ay naging kaibigan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ibig sabihin ko mga kapatid ko, wala nang puot ang Diyos sa buhay natin. Nakakatakot kapag may puot ang Diyos sa buhay natin. Amen? Alam niyo po kung bakit nagkakaroon ng puot ang Diyos sa atin? Dahil po sa ating mga pagsuway. Hindi natin ginagawa ang batas ng Diyos. Amen? Di ba, nandun yung pagmumura. Alam niyo mga kapatid ko, tandaan niyo po di ba yung nagiging kaaway po natin ng Diyos sa ganitong paraan po yun. Pagmumura. Tama po, pakikipag-away. Napupuot ang Diyos sa sino man nagmumura. Tama po, may galit, tampo, hinanakit sa puso. Lagi nakikipag-away. Laging hindi sumusunod sa gusto ng Diyos. Ito ang araw ng pagsamba hindi natin ginagawa. Nagagalit ang Diyos, napupuot ang Diyos. Yun po ang katotohanan, huwag po tayo masaktan. Amen. Tama po. Ang gusto ng Panginoon na malaman natin ang salitang ito, ang lahat na nagiging puot niya sa atin at nagagawa natin ayaw ng Diyos, ang gusto naman ng Panginoon ay sambahin natin siya para maalis ang kanyang puot sa atin. Kapag tinanggap mo na ang ating Panginoon Kristo, dahil sa may pag-ibig, punong-puno ka na rin ng pag-ibig. Amen? Hindi ka na nagagalit sa kapwa mo, hindi ka na nagmumura, hindi ka na nakikipag-inuman, tama po? Hindi ka na nakipag-away. Amen? Kasi pag-ibig ka si Kristo Kapag si Kristo ay nasa puso po natin, mapupuno tayo ng pag-ibig. Alam niyo po, kapag si Kristo ay nasa puso natin, at hindi na po natin ginagawa ang kinapuputan ng Diyos sa buhay natin, ang sabi po ng Biblia, tayo nga po ay nakakatiyak na maliligtas po tayo at may buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Alam niyo po, sino ba dito ang hindi nagagalit? Lahat naman po tayo nagagalit Nagagalit tayo, nagkakasala tayo, nagkakamali. Lahat, kung ako nga, hindi ko naman papagbitin yung hindi naman ako perfecto Kasi nagiging dahil na tuloy yung hindi ko pagiging perfecto kaya nagpapatuloy ako pagkakasala. Tama po? Hindi naman sigurong, di ba, nagkakamali lang. Amen? Kasi ang sabi po ng Matthew 5, verse 48, maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Maging ganap. Anong English nun? Maging, di ba? Perfect. Tama po. Maging perfect. Ibig sabihin po mga kapatid ko, habang tayo po ay mayroong ganong ugali, nagpapatuloy pa rin tayo sa Panginoon at di ba, nagpapalinis lagi ng puso sa Diyos at laging hinihingi ang pagsama ng Panginoon dahil habang tayo po ay lumalakad sa kaparaanan ng Diyos, tayo po ay binabago niya araw-araw. Amen. 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 Bipalakpakan po natin Diyos. Ibig sabihin po mga kapatid ko, kapag nasa Panginoon po tayo, tayo po ay binabago niya araw-araw. Amen. Hindi tayo nananatili sa pagiging makasalanan dahil tayo po'y tinubos na ng ating Panginoong Kristo sa kapamamagitan po ng kanyang pagkamatay sa cross at pagbuhos ng kanyang dugo sa lupa. Ganun kabuti ang Panginoon. Last verse. Sabi po rito, at hindi lamang yan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. So pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng Kanyang salita. Mga kapatid ko, dahil po, amen, sa ating Panginoong Kristo na pinadala ng Amang nasa langit, sa ating pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon, provider ng ating pangangailangan, manggagamot ng ating sakit karamdaman, nagbibigay siya ng solusyon ng ating mga problema, nagpapagaan ng ating bigat. Amen. Siya po ang nag-aayos ng lahat ng bagay. Siya po ang nagpapala sa atin, nagpapagaling. Amen po, lahat na ng mabubuti buhat sa ating Panginoong Kristo. Mula nung tayo po ay tumanggap sa Kanya, sumampalataya tayo sa Kanya, amen, tayo po ay tinanggap ng Diyos bilang mga kaibigan. Amen po. Amen. So ibig sabihin po pala mga kapatid ko, habang tayo po ay ginaganap natin ang pinagagawa ng Diyos, kaibigan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Wala tayong galit, tampo, hinanakit, mapagmahal, love lang. Amen. Amen, love lang. Kapag ganun pala ang ating buhay, love lang, no? Kaibigan tayo ng Diyos. Amen. Kung kaibigan tayo ng Diyos, dahil siya ay makapangyarihan, siya ay nagliligtas, maliligtas tayo. Amen. Kaibigan natin ng Diyos, siya ay nagbibigay ng buhay ng walang hanggan, magkakaroon tayo ng buhay ng walang hanggan. Bakit kamo? Dahil kaibigan natin ng Diyos. Amen. Bilang natin sa kaibigan, tatay natin siya.
Amen po. At muli, salamat sa salita ng Diyos. At yun po, sinasabi ko po mga kapatid ko, ito po yung bunga ng ating pagtanggap sa Diyos, buhay na walang hanggan. Di ba tinanggap natin ng Diyos ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon na ating buhay. Ang nagiging bunga po noon, amen, ito na po yung mga bubuting bagay, kagalingan, solusyon ng problema, amen, pagpapala, lahat ng bagay, at higit sa lahat, ang bunga po talaga ng ating pagtanggap sa Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen. Amen. So palakpakan po natin ang buhay ng Diyos.